historical context. Good evening, Cher. Good evening, Coach. Yan, medyo may pa MM pa ako dahil maraming affected by the weather here, no? Akala ko Maraming may concert kang under. pinanggaling. Hindi pa eh. Wala pa eh. Hindi pa dumarating yung mga kasama ko sa concert, si Daryl Hall. Naparating pa lang siya. Nag-reveal agad ng age, Daryl Hall. Ay, very excited ako dun ha. Gusto ko Oh. manood nun. Anyways, magandang gabi sa iyo, partner. Mula dito sa mapayapang lugar ng kung tawagin ay Tiger City ng Metro Manila, Tiger Mandaluyong. City. Yeah. Tiger City. Dito naman sa Kuala Lumpur na may panakanakang pagbagyo. Talaga, maulan. Maulan. Every Buti day. lang at maaasahan ng trend, di ba? Yes. Train system. Siyempre, ang aga-aga, kasama na natin si Chef Jordan Bernardo. Alam mo ba, papansin ko pag medyo nag-skip tayo ng episode due to holiday break, maraming excited sila. Si Kenneth Gabad, nandirito na rin. Good evening, Chef Jordan at ang mga taga Mad Cafe. Yan. Padami na ng padami yung mga Mad Cafe. Naalala mo, nung binabati natin dito yan, isang branch pa lang, tapos naging guest na rin natin sila, di ba? So, nakakatuwa. Yung ating mga classmates dito ay nakikita natin yung kanilang growth and development. Yes. Siyempre, hindi mawawala sa early birds si Victor Mempin from United Kingdom. Yan. Namimiss ko na ang kanyang baritone voice. Okay. Baritone yan, no? No. Biglang nagbinatayan nung high school kami. Pang DJ ang boses niyan. Sa alam mo, pag tinawag na growth spurt, si Victor Mempin. Biglang lumaki. Yan. So, anyways, sabi ko nga kanina, partner, dito sa Pilipinas ay medyo may mga sipon, ubo, no? At yan ay senyales ng pagpapalit ng panahon, di ba? Pareho din dito, ganun din. Di ba? Yung napapawisan yung likod mo sa labas, sabay papasok ka sa, biglang paglabas mo ulit ng opisina, umuulan na. Di ba? So yung katawan mo parang nalilito na siya. Imbis na climate changes. Oo, iba in talaga. One day. Diba? In one day. So, ay mga dito sa Pilipinas, napansin ko, yung mga lugar na hindi dating ulanin, no? Nag-iba na rin talaga no? Nag-iba na rin talaga yung panahon. Guys, sa Mindanao, di ba, sa Visayas, no? Iba na rin yung mga, dati nung bata ka, natandaan mo pa to, no? Yung parang mahuhulaan mo na kung saan may bagyo eh. Di ba ngayon, hindi na, nag-iiba-iba na rin, no? And kaya mag-iingat po tayo, no? Sa ating paglalakbay, no, at sa ating paglabas-labas. Oo, lalo ngayon ang dami nagta-travel, 'di ba? Alam mo ang nakikita ko, ito maikwento na rin natin, no. May mga debate ngayon, no, should I still wear mask, no? Kasi alam mo ang maganda sa mundo, sa mundo talaga yun. Parang sinakop ko na, parang pinalaki ko sa akin. Sa mundo, yung it's yung even if the COVID pandemic is already parang hindi na ganun ka-intense yung discussion. Siyempre patuloy, behind the scenes, patuloy yung pag-aaral, di ba? Yung mga ginawa natin during the COVID pandemic, tama ba yun, no? The effects of masking, no? Yes. Social distance. And ngayon, nakikita ko, alam mo, pinaka-effective pa rin talaga yung mga basic and fundamental. No? Yung maghugas ng kamay, pag may uubo-ubo, lumayo ka. Diba? Yung masking kasi, hindi rin maganda kung prolonged na nakamask ka na lang parate, no? And there are people who are saying that of course when you're masked, yung flow ng pabalik sa katawan mo hindi rin healthy, no? So again, ang sinasabi lang natin dito ay yung iba yung pag-iingat at yung common sense, no? Yes. Yung common sense, di ba, na lumayo tayo pag may mga umuubo na, hindi umuubo na, nilalapitan pa natin, di ba? Pagka ganun, higupin mo na lang ng diretsa, di ba? Yung mikrobyo, no? So, and again, yung paghawak-hawak sa mukha, no? Bumabalik din tayo sa fundamental, no? Yung mga bata, lalo, particularly prone yan kasi wala naman awareness pa yung mga bata. So, pag-iingat lang sa pagpapalabas ng mga bata, di ba? Yes. So, At saka flu season ngayon I think it's not as known sa Philippines ang flu season compared sa, 'di ba, sa US, pero meron din sa atin 'yan Meron naman talaga, hindi lang sabi ang mahaba lang yung katawagan natin dito, yung uso na naman ng trangkaso, 'di ba yan? 'Di ba? So ingat lang po. At yung mga may sakit, magpagaling po kayo. Siyempre maraming nag-a-advise, maraming nakikitang advice sa pero ang payo natin is
consult a doctor. Yes. Sabi nga, if symptoms persist, consult a doctor. Pag po Hindi, tayong hindi si makikinig sa Dr. mga... Google, Oo, minsan ganun yung tendency. So, mag-iingat po tayo sa so may inumin tayong mga gamot, di ba? At syempre, nandito ang birthday boy. Kanina nagpa-Gloria Maris sa Green Hills to. Si John Eldrick Nang, si Jed, no? Happy 38th birthday. No, parang kailan lang, 1-year-old ka lang, ngayon 38 ka na. So, happy birthday, Jed. No? At ang mga taga Rich Gold Weddings, si Jerry the Bruces. Wow, si Jerry J. Bruces, sorry. Si Milton Nunga at syempre ang isa sa ating mga mentor sa buhay, si Commissioner Ninong Chito Jauregui. Good evening sa iyo. Ako natatouch ako pag nanonood yung mga ganyang ka-wise na mga tao dito sa ating show. Always welcome yung mga comments ng mga wise people here. MG Liwag, magandang gabi sa iyo. At yan, sabi niya si Margaret pala to. Si Margaret, #Tuesday Habit. Yes, love it. Diba? Lorraine Abes, magandang gabi sa iyo, Ma'am Lorraine. No? Ito yung mga nasa sa panig naman to ng mga landlords, no, and developers sa SM. Maraming salamat, Miss Lorraine. Si paring Gary Eusebio. Naku, namimiss ko ng kakwentuhan to. Dati kakwentuhan ko to sa basketball. So ngayon is the season of NCAA and UAAP. At syempre yung ating pamangkin. No? Magandang gabi sa inyo. Nasa Canada to, si Gary Eusebio. Diba? Si Gerard Flores, si Coach Gerard na napakaraming niyayaya dito. Diba? At si Ma'am Sining, no, mula sa aking grade school days, Ma'am Sining at mga taga May Kawayan, Bulacan. At age reveal, sabi ni Jed. Hindi kinaihiya ang edad, Jed, no? Kaya wisdom proud yun. Ka, diba? Kasi at least ikaw sigurado kang umabot ka ng 38, di ba? Yung iba hindi pa sila sure. Diba? si Edwin Agustin. Siya lang naman yung ininom ko. Hindi ko alam ba't ako ganito ngayon. Si Edwin Agustin, no? Siyempre, nandyan, no? Cafe Gia, Ivy Alcantara, no? Elmer Miklat, Ciara Loyola. Ang daming nanonood. Na-miss tayo. Nakaka-touch sa ating mga classmates pag nag-break tayo ng isang linggo. Talagang nami-miss tayo. May sipangs. May sipangs. So, top 3 takeaways natin from last week. Napakaganda actually, hindi last week. Last episode. Last episode, very close to our hearts pagdating doon sa training. So yung first point lang natin is yung in between your company's core value and tangible values is training. So to harness this is a training cycle. Gusto ko the way you've explained it. Content and method of delivery, training content analysis and development, as well as evaluation and feedback. So hindi siya basta-basta. Oo, alam mo yung training is, i-highlight muna natin. Kailangan yung ite-train mo magagaling, no? So recruitment is a prerequisite to training. No? Yes. Excellent recruitment is it will make training easy. And when we highlight the processes of training, kasi 'di ba minsan naka-focus tayo ron sa magaling magturo. Hindi lang 'yun po ang aspeto ng training. Lalo sa panahon ngayon, kailangan na re-recognize natin that it's actually a framework of several steps. Number 1 is training needs analysis. Diba? Yung ability to assess. Ano ba yung training, yung gap between execution. Ako, paborito kong libro yan. Execution. Mamaya ipopromote natin yung book cover. No? Binasa ko uli yan over the holidays. Yung gap between execution and theory. Yeah. No? Yung standards and system versus what is actually being experienced by the employees and the customers. So training content, training needs analysis. Then pag na-analyze mo na, then you can develop the content or yung training content development. Then pag na-develop mo na yung training content, then you execute the training. Diyan na papasok yung mga competencies, no? Lalo ngayon, yung storytelling is, hindi na pwedeng lang eh. Dati, pag may acetate ka, no? Medyo naka-Amerikana ka, pakikinggan ka na ngayon, you have to be engaging, no? You have to be compelling as a storyteller for the training to be effective. You have to be able to engage people in the context of the new paradigm, diba, of platforms, diba? So, and then after executing, you have to have the ability to evaluate, diba? Anong nangyari doon sa training, no? Nung tinrain, anong naging resulta after training, post-training evaluation, and then you adjust, no? And then you recognize the different types of learners. Okay, ito natuto, ito hindi, no? And then you engage your people again, no? Again, the worst thing that you could do is to analyze by yourself, no? Yes. Get feedback, observe,
validate, yan yung mga powerful na mga actions. So validating, observing, getting feedback, listening. No, customers, from the customer's perspective, most important, from the employee's perspective. No? And then, balik ka ulit, analyze mo ulit. How do we then continue to improve? Kaya cycle talaga siya eh. Hindi siya linear. And speaking of training, alam mo, ito, marubdob na training ang pinagdaanan, 2 tao na pag sinabing training, no? Ito si referee John Cabiles, no? Ito, kaklase ko, and I'm proud to, nakikita ko siya sa UAAP, syempre, no? Proud na proud ako sa kanya pag nakita ko siya tumatawag sa UAP, dati siyang PBA referee din, no? So, I'm very proud of you, na classmate John Cabiles, no? Hindi lang ako natutuwa sa kanya pag tinatawagan ng foul ang UP, pero ayun nga, it's a very tough job. No? Occupational hazard. Biro lang yung referee dyan, UP fight. At when you talk about training naman, ito, maraming natulungan to sa share sa mga anti-drug campaigns, no? Ito yung member ng kapulisan, si Tito Age, no? Si Ibarra Salonga. Ayan. Hanggang ngayon, retired na siya sa pagpupulis, pero aktibo pa rin siya sa pagtulong sa komunidad para maiwasan ang droga. Si Eric Calamban, nandito rin, kahit balik rin yung apelido niya, alam ko pa rin na siya yan. At si Brian Kuman, no? Ayan. Si Brian Kuman, hindi siya Brian Kumin, no? Iba yun. Brian Kuman, si Brian Avengosa. Yung mga pinapalitan ng pangalan sa Facebook, tinataguan daw yan eh. Okay. Sure kang tsaya ini mo, coach. Si Gary, parang tayo ngayon eh, para tayong wala sa coach and share. Then na-miss ko lang kayo talaga, kaya masayang-masaya ako. Actually, sa totoo lang, I'm just, alam mo, itong community naman natin, pwede tayong magkwentuhan pa minsan-minsan. Rest in peace sa aming lola, pinakamamahal na Lola Miling, no? Si aming Lola Miling. Kapatid ng lola ko yan, no? So, namayapa na siya nung Saturday, nagkaroon ng maikli lang naman na laban versus cancer, no? Mabilis, napakabilis, nakakatakot na ang bilis ng pagdami ng I mean, it's really shocking for all of us. 85 years old din namin. 85 years na siyang namubuhay at ako for 51 years ko siyang nakasama sa mundo, and mamimiss kita, Lola, no? And tomorrow po ang kanyang interment sa Tierra Santa sa mga kaibigan po ni Lola Miling de Leon Bonus dyan sa Valenzuela. Si Paul Legaspi nakikinig din sa atin, at syempre pa magandang gabi kay Nikki Barrido. Sige, share. Point number 2 sa ating top 3 takeaways. Ang ating point number 2, you as the leader set the standards. What you permit, you promote. Naku, paborito ko yan, no? Guidance ko na yan, no? Dekada na nakakaraan. Totoo yun, no? It is a simple but, powerful explanation of your accountability. Na pag ikaw, nandoon ka sa any situation, wag na lang nating ilimit sa restaurant, no? Any situation in life, if you're there and if you see something, no, if you permit it, you promote it. If you are part of it, diba, then you're promoting it. So it's about calibrating our standards, and more importantly, upholding your standards without any compromise. Diba? So halimbawa, ang paborito kong example dyan sa mga resto negosyante, no? Siyempre, ang pagdinegosyo, walang pahinga, walang day off, no? Kada salang mo sa tindahan, you have to be prepared. Hindi ka pwede pupunta sa tindahan ng pupunta ka lang, napasyal ka lang, hindi pwede yun. Kasi, especially if it is your restaurant or you're managing it, when you go there, you have to be prepared to engage, prepared to uphold the standard. Kasi ang nasa isip ng mga empleyado dyan, pag nandiyan ka at may ginagawa silang substandard at hindi mo napuna, hindi ka nagbigay ng feedback, ang tingin nila, okay lang naman pala eh. Nakita ni coach eh. Okay lang naman sa kanya, di ba? So, yan ang realidad ng buhay. Pero para sa akin yan, yung exciting ng buhay sa restaurant, is the continuous calibration of the standards. And at the same time, pag ginagawa mo yun, ikaw mismo, you're developing and growing. Kasi you're not getting complacent, you're not allowing yourself and your teammates to be in a comfort zone. Yan. Okay. So, point 3 naman natin is, this requires active participation in managing the business and leading the people. So recognize your expertise. If you can't do it well, find someone who can. Totoo. No, lalo-lalo pa pag negosyante ka na, hindi mo pwedeng gawin lahat. So know your strengths, your passion, your competencies.
There are things that you are good at, but eventually you have to let other people do it. No? Kasi hindi naman yun ang point ng pagnenegosyo. No? Pag ganun ang pagnenegosyo mo, then hindi ka makakapag-day off, number one. Hindi mag-grow yung negosyo because ikaw lang nakakaalam ng lahat. Ikaw lang ang magaling sa lahat. No? And hindi yun ang point. A lot of doing business is about empowering people, no, and finding partners, no, partners meaning collaborators, employees, no, who can actually add value. Diba? Sabi nga natin, paborito natin kataga ngayon for the past month, yung values to value, no, is finding people who share the same values as you, and then you're allowing them to contribute value to your business. Tama, pinakasimple dyan yung supplier, di ba? Hindi ka naman pwedeng manghuli ng isda, hindi ka naman pwedeng manghuli ng baboy, kumatay ng baboy. So that's ganun din dapat ang approach sa mga bagay na eventually you have to let go. It's for you to be able to focus on your role. No? If you're the president, of course, your role should be more executive than day-to-day operations, and operations managers, no, merong mga training managers, no, but when you do rest to negosyo, you realize all of these things need to happen. Diba, merong katwiran na, hindi, maliit pa yung negosyo ko, hindi ko kayang mag-hire ng ganyan. Hindi naman sinasabing mag-hire ka, no? Sometimes you just have to collaborate with people, or maybe you need to engage with people on a temporary outsource basis, consultancy, or training sessions, no? But do not dismiss the need, no? Hindi porke hindi mo afford, hindi kailangan ng customer. Yes. Diba? So, yun ang importante ron. Diba? It will still be needed, no? The experience, lalo sa topic natin ngayong gabi, na you need to stand out, diba? And you cannot stand out if there are missing elements of in the customer's experience, in the employee's experience. Ano? Parang pag nakikita ko yung mga pangalan ng nag-a-attend ngayong gabi, napakasarap sabihin na tara na nga, magtipon-tipon na tayo dyan sa Luneta. Parang ang tanda ko na yun. Sa grandstand, sa May Calabaw. Diba? Magdala na rin kayo ng logo, Cyrus Hindi mo lang sa gitna na lang ng globe ng MOA, gano'n, pero diba? Mas bago. Masasagasaan pa tayo ron. Si Jake Castro, andi dito from Las Vegas. Si Saturnino Ong, a.k.a. Chef Sunny from Calgary, nandirito rin sa Pilipinas ngayon yan. Si Tintin Beltran, na dati nagbabarko, na ngayon nasa University Hotel. Si Maria Haji Cariaso, na alam ko, magkamali ako, pero nasa Pampanga yata ito eh. No, si Janice Kerubin. No, yan yung mga tao parang gusto ko, alika na nga, ang tagal ko na kayong hindi nakikita. Magkita-kita tayo. Although si Sunny, nakita ko yun Sabado. Joanna Miel, no, magandang gabi sa iyo at sa mga team Megamall, Patricia Lisa, Ryan Lungka, no. Ayan, so magandang gabi. Parang ito lang ang usapan natin, sabi ni Chef Sunny. Try nating ay naman ang sikreto nitong coach and share, no. Kaya nalilibang yung tao for 1 hour. Just storytelling, no? It's a conversation without judgment. Walang hierarchy dito. Again, hindi naman kami yung subject matter expert. Nagkataon lang po, no? That we know things and we want to share it with you. Sabi nga, coach and share. Ayan, sige, simulan na natin. Ngayong linggo po, magpapalit kami ng role ni Share, no? At ako po ang magtatanong sapagkat ang ating topic ay napakaganda, no? It's about as you see, no, sa mga sumusubaybay sa atin dun sa ating Facebook page, nakalagay po yung topic natin ay talagang napaka-appropriate sa panahon because in preparation for the season, how do we really stand out from the clutter, 'di ba? Ang daming kasi alam natin, Share, pagdating ng November, December, lahat 'yan may kanya-kanyang pakulo, no? Yung iba, i-hire si Jo Marichan, no? Si Mariah Carey, no? At kung ano-ano pang simbolo ng Kapaskuhan. And at the same time, you will realize lalo yung mga nagbo-boost, 'di ba? Yung mga nagbo-boost sa social media. Tumataas yung rate ng boosting ngayon. Yun, mismo, totoo. Oo, yung mga nag-a-advertise ganun din, 'di ba? So how do we stand out, 'di ba? Yun ang ating topic tonight. How do we stand out from the clutter, no? And syempre ang subject matter po natin ay marketing related, no? Ang expert po diyan ay ang ating our very own, no, Miss Share. So ako po ang magtatanong ngayong gabi at siya naman po ang sasagot ng ating mga katanungan. Ayun. Okay ba yan, partner? Oo naman. Excited na rin naman ako. Kasi ang ganda nga rin ng ating yung exchange. Kumbaga, we bring in the value where we know most, di ba? Kumbaga.
Yes, how to stand out from the crowd, beating the marketing clutter this holiday season. Yan. So, without further ado, sino kaya una nagsabi ng without further ado? Gusto, alamin ko nga yan, ma'am. So, ngayon alamin natin na Ms. Cher, no, what are the unique marketing challenges that businesses face during the holiday season? Ayan, nako, unique marketing challenges alone, mahirap na yan. Gagawin pa nating unique kasi very specific dito sa season na to. So when we start discussing now, specific to the season na, so wala mo nang in other yung first quarter, second quarter, it's really for the season. So it's really the season to shine bright, to outsmart the holiday marketing clutter. So ano yung specific sa atin? So holiday season challenges include increased competition. Kasi merong mga produkto at saka mga businesses, ayun, nabuhay pagdating end of the year. Nawala naman ng Q1 to Q3, di ba? Yung mga nag-ipon. Oo, yung nag-ipon. Naghanda para... Tsaka, think of it as, hindi naman puro resto, negosyo ang kalaban nyo pagdating sa space ng utak ng tao eh. Lahat ng mag-grab ng whatever resources that they have, especially funds, medyo competition na yun. So, yung mga keso, yung mga hamon yung mga, yon di ba? Yung lahat. Fruit cocktail. Ayan. Yun, di ba? Yung mga Nestle cream. Ayan, may plugging pa. No? Di ba? Yun yung alam mong lalabas yun eh. Kaso, syempre, pag lumabas yun, madadrown out kayo nun. Plus, you mentioned it, natumbok mo, Coach, higher ad costs. Kasi alam naman nila alam nila na ito talaga yung peak period pagdating ng placements at saka boosting. Oo. And I guess I think you have inputs on this, managing inventory. Kasi biglang biglang mag-haywire yung pagdating dun sa demand eh. So and then meeting customer expectations. As it is mahirap siya, pero iba pa lalo ang challenge pagdating sa season na to dahil ako na mismo magsasabi, iba ang vibe ng Philippines across other countries pagdating ng Pasko. Iba yung hustle, iba yung stress, iba yung... At Philippines lang yung may 13 months. Iba yung sukat ng cruise. Iba yung sukat ng cruise. Iba. So, yung expectation nila, iba rin. So, pagdating dun sa challenge dun is yung creating standout promotions in a crowded marketplace na finite ang ating resources, finite ang ating time. Ano yung pwede nating magawa? So, dun pa lang, di ba, medyo challenging siya. I'll introduce two terms sa marketing na madalas ilalabas pagdating sa planning ng marketing programs. Isang brand building at saka isang tactical. Okay. Yun. Pag brand building, ito na yung wala siyang anything on promo, wala siyang masyado anything on sales. It's really introducing the brand, what the values are, and so on. So, minsan iisipin ng resto, hindi naman ako kikita dyan eh. Bakit ko siya ilalabas? Hindi naman ako, di ba, hindi siya magpapapunta sa store agad-agad. Doon papasok si tactical na ilalabas mo lang during the season like Christmas season. So, medyo slow burn si brand building. Si tactical ngayon yung pag-uusapan natin. Yung lalabas lang siya as a tactic. Kasi kahit anong iraran mo this period, hindi siya relevant to run in another period. Because it's a tactic. Yan. Yung mga tipong holiday themed. Holiday themed na mga tactics. Diba? Yes. Oo. Pang ano siya, short burst. So, hindi ka pwedeng mag-promo. Hindi na siya promo kung full year siya, di ba? So, it's a tactic. It's a more, yung tactical, more, direct approach in terms of, expecting direct results right away, di ba? Yes. So, whereas yung brand building is more of, as the name implies, it's more of establishing yung brand personality. Sometimes, a lot of times, no, lalo pag Pasko, yung Coca-Cola, magaling sa ganyan nung araw, di ba? Yung mga truck na mayroong Santa Claus, holidays are coming, di ba? Polar bears, no, yung emotional connection. Diba? Yes, building yung emotional connection that yung impact noon is beyond Christmas, di ba? Parang parang yung ninong na nagbigay lang sa iyo ng pera at yung ninong naman na nag-isip talaga nung ireregalo sa iyo na nung binuksan mo yung balot ay talagang paano mo nalaman, ninong? Di ba? Parang ganun eh. Ganun. Yun yung epekto eh. Iba yung transactional sa relationship building. Di ba? Siyempre, pero
may balanse kasi meron din naman gusto natin magkaroon kagad ng returns yung ating mga tactical approaches. Kaya nga meron mga tactical approaches, promotions, di ba? Yes. Yung mga pagbibuild ng volume, no? Naku, sa restaurant, ang usong-uso pag Pasko, yung mga bulk orders, di ba? Oo, yan Yung mga na. catering trays. Kasi sa totoo lang, if you look at it from a brand building aspect, if you solve the problem of a lot of people during Christmas, na ikaw na yung gumawa ng trabaho, di ba? For them, no worries na kayo. Kami na po magluluto for you, no? You cook for them, you package it properly, and they'll be proud pag may potluck, di ba? Sangkatutak ang reunion eh. Di ba? Totoo. Yan ang katotohanan sa buhay, lalo ngayon tapos na yung pandemya, may sangkatutak ang reunion, talagang revenge reunion eh, di ba? Yes. Reunion galore, no? Pati kinder classmates, elementary classmates, no? High school, ano ba, college, org mates, lahat, reunion yan, ano? So, and then if you solve yung mga pain points nila, di ba? That can be both tactical at the same time brand building. Kasi may mga brands na nakilala na sila for their catering service, no? Na para pagdala mo yun sa potluck, parang bida ka. Yes. Diba? Kumpleto Wow. na ang handaan. Wow. Oo. Diba? Lalo siyempre ang pinaka-simpleng example niyan yung lechon, diba? Yes, totoo Pag yan. nagdala ka ng lechon, tapos yung lechon ay talagang kasi ang lechon maraming expectations na kine-create yan. Pinagmumula ng gulo minsan yan, diba? Diba? Yung nagdala ka nga ng lechon pero makunat naman yung balat, parang na-disappoint pa. No? So, magandang example of a benchmark for parties. And, convenience, I think, is one of the factors that needs to be considered. Now, having said that, kanina nung kinikwento mo about, brand building, let's focus on that. No? I want to understand more as a resto negosyante. Kasi, madali yung tactical for me in terms, hindi madaling gawin, no? But madali kung makarelate because, through my decades of being in the business, marami na akong na-experience na iba't ibang promotions, di ba? Iba nga parang sa sobrang dami ng gumagawa, parang naging generic na, no? Bottomless iced tea, di ba? Yung mga buy one, yung mga BOGO, di ba? And ngayon, parang nauso na yung word na unli, no? Di ba? So, well, when you talk about brand building, I want to understand more about, things like storytelling, relatability, at saka yung relevance, no? So, medyo pang Miss Universe yung tanong. But, how do all of this, three things like storytelling, relatability, and relevance play a role in successful holiday marketing campaigns? Kasi nga, bugbog sa promotions eh. So, how can you even dare to tell a story in parang papansinin ba yung storya, no? Pagka panahon ng promotion. Ayan. Ayan. The best part of being a Filipino celebrating Christmas is that alam mo ng connection ng pag-usapan. Hindi transactions, dahil given na yon. So, the more organic it feels, the better. So, I'll explain the 3 points, but bear in mind, if you're taking notes, kailangan siya makombine na, hindi siya isa-isa lang. So, because at the end of the day, you're looking for connection. So, pagdating sa storytelling, we know the best stories create an emotional connection with your audience. So, mas memorable at appealing siya. Minsan nga may mga commercials na sa sobra niyang memorable, i-determine mo rin man siya na is it memorable but building your brand? Baka naman in the wrong reasons, di ba? So it has to parang build. naalala yung kwento pero hindi nag-translate into, di ba, patronage for the brand. Yes. Kaya nangyaring ganun eh. Oo. And apart from that, even worse, baka pumunta sa kalaban. Or second part also that is, hindi siya kasi swak dun sa values mo as a brand. So you have to have that self-awareness. So yung a well-crafted holiday story can evoke the emotions and set the mood for the season. So as a brand. So titignan mo yung kung saan ka mag-fit in dun sa storya. Second part. Hindi pwedeng pilit, no? Hindi pwedeng pilit. Hindi pwedeng generic, hindi pwedeng pilit. At saka, that's why minsan nakaka-tempt yung sasabihin, trending siya ngayon. Minsan kasi, hindi naman talaga kailangan kang makisakay doon kung hindi relevant sa brand mo kasi you're building somebody else and you're investing in somebody else's brand building efforts. Tama. Tama yun. Uso ngayon yan, di ba? Pag nag-viral, parang atat tayong, sorry for the term, no? Parang makisakay pero hindi natin alam,
again, we're not even mindful if it really is aligned with our brand values. Gusto ko yung binanggit mo, no? Yung brand values, di ba? And then, the second dimension na kailangan sobra siyang magmi-mix, yung relatability. Dito papasok on how involved you are when it comes to operations pagdating sa feedback. Because relating your audience's holiday experiences and values help build trust and authenticity. Ito na yung parang, shucks, kilala ko nito. Alam niya kung anong dinadaanan ko. Kasi Alam di ba, mo, paborito ko yan, relatability. Kaya minsan masakit man sa ulo pero sasabihin, gusto ko yung pamilya ganitong itsura, may 5 members, ganitong trait, kasi gusto niyang i-mirror yung pamilya mo. Because the more relatable that family is, the more you see yourself as a part of that brand building effort din. Parang kami yun parang gano'n. Yan, oo. Ako to. Tapos, minsan, di ba, uso na ngayon yung magtatag ka ng friend. Kasi parang ganun sa brand. So, it cuts across what you're trying to sell. The moment it relates to me, I identify with it, I will patronize it. Ganon, di ba? And the Tama. third part is relevance. Ito yung mas tricky kasi it ensures your marketing aligns with the holiday spirit, cooperative word, aligns holiday spirit, customs, and values. Ayun, papasok na naman doon. It makes your campaign stand out kasi unique sa'yo. So it resonates with the current season, sense of belonging, and capturing the attention. Bear in mind, hindi ko na naman sinabing attention for attention's sake. Sobra siyang tempting. But the moment it relates to the customs, the values, and yung holiday spirit with your brand, dun lagi siya papasok. Well, correct me if I'm wrong, if I may just make a comment, no? It requires a lot of talaga, internal internalization, if I may say so, na know yourself, know your brand. Kasi there's a danger of miscommunicating, and it might backfire pagka hindi nag-align, hindi tugma, and there's a disconnect, no? Parang iba yung siya pala yung parang ang bad comment doon, di ba, pagtapos nung ad mo or nung video mo or yung TikTok mo na okay yun, okay siya, di ba? Parang relatable, pero okay. Siya pala yung parang may disconnect, di ba? Masasayang, no? Masasayang. Kasi tama, I totally agree with you. It's easy to be, to matawag na trending ka, may nagawa kang something witty, something funny, but did it really communicate to the people your values as a brand? Sino ka ba talaga? Your identity as a brand, no? Na-strengthen ba? Or lalo pa silang mas nalito pa? Diba? Sila pala yung kumuha nun, parang bad comment yun kasi parang hindi in-expect eh. It's out of character. Yun. Yes, exactly. Oo. Tapos, meron akong slight bad news to all of you who are just planning it now. It's too late. Because, pagdating sa marketing, ideally, well, I come from hindi masyadong on the digital before. Ang lahat ng planning mo dapat ready to roll out 3 months before the launch. So, dapat yung sa planning calendar mo, meron ka ng nakaplano as early as September kasi even earlier kasi in the Philippines, alam naman natin earlier ang Christmas season. So, dapat execute na lang. Yeah, pagdating ng peak, ano na lang siya, reinforcement, execution, validation, follow through, tama, slight tweaks, di ba? Getting feedback para malaman mo alin yung nagustuhan, yun yung pagdidiinan mo, di ba? So, pwede na nating stop yung episode sapagkat ang dahil ko na pong natutunan. Pero marami pa pong nakikinig na iba, gaya po ni Simon Tess na meron siyang question daw, sagutin natin mamaya yan. Humabol daw siya. Okay lang naman humabol. Chef June de Guzman, no? Kasama rin natin si Chef June ngayong gabi. Siyempre panahon ni June de Guzman ngayong mga darating na buwan. Yan na. Mga gusto pong pumila na. Pagkape sa kanya, ngayon na po yun. Kasi pagdating po ng Nobyembre hanggang January po, hindi nyo na po makakausap yan si Chef June. Si Francis Abay, narito na rin. Si June Joko. Ako, namimiss ko to si June Joko. Sana makakapagkape kami minsan nito. Si Dandy Kiambao, nandirito rin. Si Kenneth. Si Eden De La Vega, as usual, nandirito. Si Clara Revilla, narito. Si Miss Christina McCaffrey, isa pang magiging busy yan, no? At ang kanyang Bridgets.
no? Yung mga banana cakes and yung mga chocolate cookies. Pinopromote natin ang Bridget's, no? Sa mga meron sa UH, meron sa University Hotel sa Quezon City at meron siyempre sa Cainta area, no? Si Chef Rodel Clotario nandirito rin, no? At tugunan natin yung katanungan si Coach Jomar De Leon nandirito rin. Yan. So ito, sagutin natin habang narito si rin nakikinig din si Coach Melody Isagire. Sabi niya, share, no, pwedeng masagot mo raw na ano ang palagay mo ang stages that a new restaurant must take into consideration when it comes to brand building? Diba? Ano raw bang stages? Ito, naging namin si Share dati, account manager namin to dati. And I think nung time na yan, we were trying to build our brand, no? So ano raw ba yung stages of brand building when it comes to resto negocios? Okay, so we'll start off with something that may not sound as sexy as a commercial. Kasi technically, pagdating mo na sa commercial, you've done all the hard work na eh. Actually, yung fun part na nun pag nag-launch ka na ng campaign. Pagdating sa brand building, there's a lot of research. Doon ka magsa-start. Tama yun, Doon research. yung unang-una mo na research, where your brand is right now, SWOT analysis. Kasi doon mo marirealize then what are your weaknesses, what are the opportunities, what are the threats, as well as really diving deep doon sa mga terminology na ginagamit ng mga customers sa iyo. Kasi pwedeng ownable yun. Kasi sa brand building, hindi mo kailangang mag-force fit. Maraming things na you probably are known for already and you just have to lean on it. Mas mahal mag-establish or mag-own ng something na hindi mo pa siya hindi attributed sa'yo. Hindi mismo. attributed sa'yo. Yes. Parang imaginein mo kung si Pepsi magsabi kong i-attribute ko sa akin ng color red. Alam nating hindi na siya mangyayari ever. Hindi na mangyayari yan. Hindi na. So yun yung pinakamahal na mistake na pwedeng mangyari if you do brand building efforts. So yung heaviest part nun is the research, identify the items that are already attributed to you. Second part is, so what are you known for? I will kind of simplify it pagdating din sa kasi marami pang other in between dyan. Pero ano na yung medium? Pipiliin mo yung mga medium. Kasi kung marami kang pera, then fine. Go with all the media. But if gusto mo ng konting dent or you just want to test, you do digital kasi medyo immediate siya pagdating dun sa reaction. Measurable ang digital eh. Ang daling i-measure. Oo. So, dun mo siya, dun din pwede mag-start ng clout. So we do the research. So, may dalawa na, di ba? In between that is yung positioning. Where do you want to position yourself as a brand in relation to your values and again, your customers? Laging babalik doon. No positioning is the worst positioning. Diba? Totoo. And the worst target market is everybody. Oo, totoo yun. Hindi pwedeng lahat. Pag tinanong ka, dapat kaya mong sabihin kung sino ba yung target mo. Sino ba yung gusto mong pasayahin? Yes. Ayun. Kaya mong nasa utak mo. As in, na-imagine mo kung sino siya, kung anong pamilya niya, kung anong interest niya, yung ganon. Gawin mo siyang tao. Hindi lang siya nasa papel. And kung ongoing na yung negosyo mo, punta mo lang yung tindahan mo. Look at the people who are patronizing your brand. Talk to them, no? And engage them. Why are you here, di ba? What conveniences or what types of experiences are you actually enjoying in our, being in our restaurant or cafe, di ba? So I think it was oversimplified, but the most critical thing, if you have to think about it, is do your research. Yes. Prepare. Yun yung pinaka-heavy part. Kasi itong yung steps as well as in the middle, ano yan, perpetual yan. Cycle on cycle. Every run mo ng campaign, gagawin mo pa rin yun kasi you're building the brand. So ano yung mga blocks na naun ko na, ano ng kulay, ano ng amoy, ano ng experience, it builds eh. So the deeper it is, labas ka na dun sa equity, what your brand stands for. Sabi rin niya rito, sana nasagot namin yung katanungan mo, Zay. No? Ang tinanong din niya, ano po ang stages ng product launch and planning as you mentioned? And from my experience, gaya na nabanggit kanina, of course, yung tama yung alam mo, sisimplify natin, why? Di ba? Yun naman ang sasagutin mo eh. If you're trying to launch a product, why are you launching that specific product? Ano yung gusto mong sagutin, di ba? Sabi nga ni Seth Godin is na, do not be worried about, finding customers for your product.
'Diba? Make products for customers. No? Yes. Ibig sabihin, mas mag-focus ka rin sa mga pain points, 'diba? Yung mga gusto mong solusyonan ng mga inconveniences or needs ng mga customers. And after yung parang kapareho ng sagot mo kanina eh. If you now understand the why of what you're doing, madali nang gawin kung anong yung what, no? What to create, what drink, what cake, what dish, 'di ba? And then, how to market it, how to communicate it. So, yun yung mga stages from a simplistic understanding from a resto negosyante standpoint. Ay importante yung pundasyon mo na yung ginagawa mo is grounded on a solid why. Diba? Why are you launching this product? Yes. Madali nang sagutin kung how to launch it, but when you launch it, it is to be yung resource ang isisingit ko ron sa yung very diligent na resource planning, no? Resource allocation planning or budgeting. Hindi pwedeng shotgun, no? Hindi pwedeng biglaan, no? And of course, timing plays a factor also. Sige. Bago po tayo magpatuloy, babati lang natin si Erna Eduarte, si JP San Juan, si Joey Katipon, si Diodan Ortega. Ang daming nanonood ngayon. Thank you very much po. Si Kagawad Rogelio Tangpus, si Nats Tobias, si paring Ogie Del Rosario representing New Zealand, no? Ito napakahirap imbitahin kasi iba yung oras natin sa oras nila eh. Oh. Little Manila, no? Ito ang kasama ni ito ang boss ni Reynard Gallego, si paring Ogie Del Rosario, si Miss Anya Del Rosario. Sabi niya, grabe talagang episode, sabi ni Sai. Mind-blowing and full of valuable info. Blow ka pala ng mind. Si Randy Felias, magandang gabi. At si Lance Luis Axelrod Caviteño, parating narito yan. Si Sir Luis Ramirez, one big fight. Nakikita ko to, no? Although magkabilang panig kami, blue siya, maroon ako, pero sinisilip ko siya eh. Pagka Ateneo UP, no? Pero nalungkot siya nung Ateneo FEU, nandun siya eh. So, sorry Sir Luis ha. Takas ng asar eh, no? At siyempre pa ang team, kasama ni Sir Luis yung kanyang mga frontliners sa team, BWNT, SM City Calamba. Ayan na. Yung mga magpapasko po dyan sa bandang Laguna. Nandyan po ang Buffalo Smokes and Things sa third floor, no? Cinema level ng SM City Calamba. Si Sir Luis po ang franchisee namin dyan. Maria Teresa Catador ng, ayan, yung mami ni Jed, no? At asawa siyempre ni Pastor Ali ng Fire, sabi ni Vicky Barino. Si Kit Sandejas Lavilla, good evening. Napakadami niyo po ngayon nakataba ng puso. Kaya magpapatuloy na po tayo sa second half ng ating kwentuhan. Ito i-laser na natin, no? Imbuduhin natin papunta sa mga resto negosyo, no? How can resto negosyantes effectively communicate their value proposition during this season? Yeah. Diba? Given nga na ang daming clutter, ang daming gusto ring magkwento. Kumbaga imagine mo sa isang kwarto, lahat nagsasalita eh. Diba? So correct. How can we, as resto negosyantes, who are also busy with our operations, effectively communicate our value proposition during this season? Ayun. Gusto ko yung sinabi mo i-laser na natin kasi first point ko pa lang is focus. Yeah. So nandun tayo sa less is more. So simplify again. I have just 3 points. So first point is, I think very familiar naman mga resto negosyantes dito, is yung festive menu highlights. So ito na yung communicate your value by showcasing yung seasonal holiday themed menu items. Kasi yan na yung minsan, ay, lalabas na itong item na to, Pasko na. So parang naghuhudyat na of something. Make them look forward to something. So emphasize special dishes or promotions tailored to the season, demonstrating your commitment to provide unique dining experiences. So unique so hindi yung for the sake of. Again, it has to build on what your brand stands for. Yan, so menu highlights. Second point. Nagsusulat ako ng notes eh. Ayan. Second point is, ang ating favorite, for the social media capital of the world, engaging campaigns for social media. So you can leverage on social media platforms. Again, caveat, hindi mo kailangang nandun ka sa lahat. Kung minimal lang budget, you'd rather put everything in one place so it will make a dent. So hindi pwedeng kung meron kang 300,000,
Hindi pwedeng 100,000 sa Facebook, 100,000 sa Instagram, siya 100,000 sa TikTok. Mamili ka. It's a tough decision, but it would yield better results pagdating doon. Like sa amin, natuklasan namin, ang laki ng jump nung nag-ano kami, TikTok. Nung saka nag-convert kami into short videos. No? Dati, ang dami naming captions, ang dami naming artwork, static, pero nung nag-videos kami with people who they can relate to, like, kami yan eh. Ganyan kami magkakabarkada, no? And maraming salamat po pala sa mga talents na pumatol sa amin. Na mga kumain lang ng garlic parmesan na nagpumayag na mag-video. Maraming salamat po. I truly appreciate it, no? Kasi hindi naman po tayo malaking brand. So, nakakatuwa, no? When you engage the actual active brand loyalist as your talent for the ano. Kasi talagang mahal nila yung produkto eh, di ba? Walang acting involved. Lumalabas yung. Salamat po sa lahat ng mga nagtatalent para sa amin. And siyempre si Jillian Lagamayo, yung aming batang-batang director ng mga TikTok videos namin. Maraming salamat. At si Chris Guillermo, of course, napasimuno ng lahat. No? So, nakakatuwa, no? Again, isingit ko na yung tip na yun, no? Make sure that the platform is engaging and you know, yung naangkop eh, di ba? Ako, ang guidance ko lang, ayaw ko kung pasok to sa mga tips mo share, no? But ako, when I look at things, I always choose pagka ini-scroll up ko, pag hindi positive eh. So, pagka positive emotions, yung maganda yung vibe, tinitingnan ko, pero pag yung medyo nega, gloomy. Kasi Pasko eh. Lalo ngayong Pasko, di ba? Kailangan masaya. Di ba? Yes. Actually, may point ako dyan pagdating dun sa napapansin mo. Kasi minsan, in a general sense, apart from the season, pag negative posts or negative videos tend to have more engagement. That's why some brands or some, go towards that. Pero not for the sake of, dahil mataas engagement, dun tayo, di ba? Hindi ganun. Kasi hindi rin, again, no, hindi align sa brand values. Eh, diba? Saka, wag na tayong sumali sa, pagdami ng negatibong emosyon na. Oo, hindi na. Diba? Especially the season of, Kaya the season to be kinakabahan ako jolly. kasi tumatanda na si Sir Joe Marichan. Meron bang mukhang papalit sa kanya? Kasi yung mukha ni Sir Joe Marichan, lalo nung peak niya sa pagiging representante ng Kapaskuhan, no? Na dinaig niya na si Santa Claus sa Pilipinas. Pag nakita mo pa lang yung mukha niya, Alam lalo mo in na. person, kasama ko sa simbahan, nakikita ko yan, parang gusto mo ring maging mabait. May ganun siyang epekto. Eh, no? Talagang living halo effect. Totoo. So, yun yung mga in-explain mong certain emotions, kailangan ma-invoke siya. That's why you also mentioned mas better na yung videos kasi mas pinupush na rin ng social media ang videos. So, we'll see reels, shorts, and so on in that way. So, mas dun din. Ay, may tip din pala ako sa mga pa-product placement. The earlier you plan, the better rates you get. Ayan. Nag-charge lang po ako kaya medyo nawala ako sa Anyways, nakakatuwa yung ating kwentuhan sapagkat ako dahil ko na pong naisusulat sa aking mahiwagang notebook, no? Sana kayo rin po, no? At again, although we can replay and watch, let's please share, no? So mas maraming tao itong ating mga natututunan ngayong gabi. Yan naman ang essence ng coach and share. Everyone in this classroom should be coaching and sharing, di ba? Hindi lang kami ni Maring Share. Okay? So sa pagpapatuloy po ng ating mga pang Miss Universe na... Ay, sandali. Meron ako last point. Very important last point pagdating dun sa communicate. I think na meron tayong point before na lagi kong sinestress yung kailangan nasa Google reviews ka. Especially this time. Kasi check kayo lagi. Titignan mo kung paano mag-check sa Google. That's why very effective yung SEM at saka SEO, di ba? So, make sure to have customer testimonials and reviews pagdating dun sa Google Maps, kung saan siya yung chinecheck. Kasi ngayon, for authenticity, chinecheck niya talaga yung totoong photos na ina-upload ng mga followers nyo, as well as yung totoong reviews. Google reviews. Ayan. Gandang tool, no? And I'm sure with the evolution of AI, lalo pang dadami yung mga tools na ganyan. No? Yes. Sorry na interrupt kita. It's no? okay, Coach. Yes. Let's continue with, of course, acknowledge muna natin yung dumarami pa natin. Ang dami talaga ngayong gabi, nakakatuwa po kayong lahat. Joel Ramos mula sa Marikina. Ako. Ayan yung mga dog breeders, no? Ayan, maraming aso yan si Joel Ramos. Si Jazz Distrito, of course, sa kanyang
At ang mga Tatlong heart. puso at ang Yes. kanyang kanyang anak na napakahusay mag-basketball. Yes, Oo. oo. Talagang Mga distrito, anak, tatlo yun, mga no? anak, Distrito talaga. Si Tope Gesto nandirito po at sabi si Sai sabi niya sana po next episode you can go deeper sa timeline that you recommend for launching a product or promo. Pwede natin gawin 'yan. Of course, ang partner natin dito si Cher at saka si Chris Guillermo will be more than, more than able to share with you yung specifics, technical na 'yan. But we will do it. We will do an episode Yes. about that, no, Miss Sai. And you can even join us sa episode. Diba? And you can be our live panelist. No? Pwede naman natin gawin yun. Schedule na natin yan. Ayan. Tama nga naman. It will be a very helpful guide sa aming marketing efforts. Let's do that. Si Dale Evangelista nandito and si Jerdy Silva, ang aking kumpare sa Howball, si Jerdy Silva. Siyempre, pag nandito si Commissioner, nandito rin ang mga Howballers. No? At si Darwin Matienzo. No? Magandang gabi sa iyo. Mula sa FSS. Si Dale Evangelista, you have to congratulate kasi nanalo siya sa recent elections. Oy, congratulations. No? Ano ba ang kanyang posisyon? Kagawad, kapitan? Kapitan. Kapitan. Ayan, si Captain. No? Dale Evangelista. Maraming salamat po at narito kayo, kapitan. Si Margaret, sabi ni Margaret, agree na may kasamang 3 palakpak. Ayan. Oo. Si Sai, i-guess na natin. Yan, nag-confirm na po siya. So, i-guess natin siya. Ayan. In the next 2 weeks, mag-guess natin si Sai Montes. Na-meet ko to sa Go Negosyo, namin. Isang Go Negosyo session, no? So sa mga Go Negosyantes, no, yung mga mentors and coaches, maraming salamat po sa inyo. Alam mo yung programa niyan, meron sila sa mall, no? This Saturday meron sa nakalimutan ko yung mall. Mabanggitin ko na lang po sa comment section. Niyayaya ako. Sabi ko, ang forte ko kasi more of the online coaching para mas mahaba yung oras. No? So, looking forward. Si Miss Marinor de Guzman, nandirito rin siya. Okay? Ngayon, pang-apat na katanungan po. Feeling ko magpa-part 2 tayo, Coach, kasi halfway pa lang tayo eh. Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya natin yan. Kasi pagsasamahin natin yung questions, no? Kanina napag-usapan natin, di ba? AI, technology, nabanggit mo yung search engine optimization or SEOs, no? Ito pag-usapan natin, no? Anong role ng data, feedback, no? And i-blend in na natin, no? Online and offline strategies, all of these things that are relatively new. As a marketing, practitioner, how can you use all of this, and harness them para maging effective yung campaigns mo and strategies mo this holiday season? Okay. So, ang power ni data, ginagawa niyang very personalized sa'yo. So personalized na minsan sasabihin mo pa lang yun yung craving mo, lalabas na sa phone mo. Na minsan nakakatakot siya, di ba? So, but this data helps identify yung individual preferences. Kasi the more generic your communications is, the less it relates with, di ba? So, the more yung segment ng audience, nag-allow siya for personalized messaging and offers na nagre-resonate sa akin. So, talagang unquestionable na, titake ko yan kasi parang dinesign siya para sa akin. Another thing na nakakatakot man, pero the positive side of data, na-optimize yung timing at saka channel. So, yung feedback at saka data, magre-reveal kung kailan sila most active, kailan sila umu-order, kailan sila nagki-crave, guiding businesses, kung kailan sila yung mga resto negosyantes to allocate the resources and the right marketing channels for reaching the target audience. So, yun din yung capacity niya. Plus, dati kasi yung sa second level pa lang, before AI, ito na, because of AI, nagkakaroon na ng real-time adaptation pagdating sa pag ni-monitor mo yung data at saka feedback, na-enable yung business to make real-time adjustments. Hindi ka na maghihintay ng 3 months, hindi ka maghihintay ng 1 linggo, on the spot, pwede mo na siyang i-adjust. Even for digital, di ba? No, minsan, talagang dapat agile ka kasi sobrang short ng holiday season, di ba? So you have to really make the most out of it and really pipigain mo talaga for what it's worth. Pagdating naman sa online marketing, ito na yung mga bago. Influencer collaborations. I think a lot of people are familiar pag yung which is share, very tricky yan, very tricky yan. Hindi yan pwedeng basta-basta pasukin, lalo yung katagang influencer. Yes. Ano yan
yan ang makabagong form of endorsements di ba? So, but yung pagiging makabago niya, mas tricky na rin siya pagdating dun sa authenticity at saka yung appealing content. Again, ano yung values mo? Ano yung values ng influencer? Kasi pag hindi siya nag-meet, hindi siya nag-match, wag niyo siyang i-force fit. Oo, parang no? Parang hindi siya magiging baliktad yung epekto niya. Because it will result to a disconnect and again, yung kabaliktaran ng authenticity is fake, no? Magiging fake, no? Pilit, no? Forced. And I just wanted to remind everyone na very important yan. Even naman in the days of wala pang social media, TV ads, no? Very important to know your endorsers, no? And make sure that, kasi may risk din yan eh. Diba? Like any other human being, may nagkakamali yan. So, it's a game of probability. Sino yung mga pinaka-less probable na magkaroon ng negative impact sa brand mo? Kasi sometimes if it's trending or viral, merong merong caveat yan. Kasi people were always, being hyped, being on, trending and viral. Or sometimes the people were, medyo maligalig, no? Kaya nga sila controversial or popular, no? So you'd rather have an endorser or an brand ambassador who's actually representing who your brand is and what it stands for, diba? Kaya wag tayong masyado ma-tempt dun sa ilang followers meron siya. You'd rather go with the quality followers that they have. Kasi dun sa madami, matalino na rin naman ng Pilipino. Alam nila kung bayad yung placement and nagsasawa sila ng puro yun lang. So, who makes sense? It may be not very high pagdating sa following, but it has to make sense pagdating sa values. Yeah. Apakaganda ng binanggit mo and sisingit natin yung tanong ni Margaret dito sapagkat na I found it very insightful, no? How to translate marketing efforts to a positive customer experience, and allow me to answer from an operation standpoint. Yes. Just where the importance of internal marketing comes in. Hindi pwedeng puro external marketing lang and then hindi well-oriented, well-trained, no? And more importantly, hindi aligned yung mga tao sa loob ng tindahan. Kasi kahit ang endorser mo, ito yung kino-communicate pag ang actual brand experience sa tindahan, iba, di ba? Then it will backfire, no? Ang importante pa rin yung moment of truth na tinatawag, na pag pumunta talaga sa tindahan, no, yung experience ng tao ay, match. Nalagpasan pa niya yung expectation na kinreate nung ad or nung whatever it is that you posted, no, or communicated with the customer. So it requires, to answer your question, it requires training, it requires indoctrination within, that's an exaggerated term, but sometimes totoo yun, no? Na yung why, kaya nga importante, it's, the whys are explained within the organization so that the execution is natural and genuine. Ayan. So last question po natin sa ating Miss Universe, no? By the way, sa mga nagtataka bakit wala ang Empress ng Parañaque ngayong gabi. Sapagkat alam mo, social lang kanyang Pasko ngayon na nandun na siya sa Vienna, Austria at ibang kanilang oras. No? Siya ay, na siya ngayon doon. Magsisimula muna siya sa level ng district supervisor of Vienna, Austria. Inaasar ko siya sa mga title niya, inaabangan niya. Si Mami Sin Pineda, of course, no? So, ang district representative ng Vienna, Austria, doon sa Meidling, no, sa may train station doon. Kasalukuyan po siyang nagiginaw ngayon doon. Sa mga classmates natin na nakakamiss kay Mami Sin, lilitaw din yan pag nakapag-adjust na siya sa time difference. Okay, i-wrap up natin, kapatid, no? Meron pa tayong oras. Ang ating huling tanong, I think it will wrap up. Ang ganda ng pagkakasalansan ng mga katanungan ngayon, no? Ni Bianca, ni Chris, at ni Cher, no? At may konti akong participation, taga-tanong. To sum it up, how can Resto Negosyantes maintain a balance? Kasi di ba kanina napag-usapan yung driving sales directly, no? Through tactics, di ba, and promotions na samantalahin natin yung season. The balance between driving sales while maintaining a genuine and authentic connection, especially during the peak season. Kasi the temptation, yung volume nandyan, let's optimize. So how do we not lose ourselves, in the hustle and bustle of the holiday season? Ayan. So again, may magical 3. First point, offering specials with integrity. What do I mean? Di ba? Yung holiday-themed menu items or promotions na nag-align sa identity and values ng brand. So, lagi tayong babalik kasi it will feel genuine and true to your restaurant's concept. So, real value and
No, integrity, di ba? Integrity. Yes. And then the second point would be transparent communications. Please do not oversell. So be open and transparent with customers about any changes or offers. And be clear with the information on what to expect on pricing and ingredients. So yung transparency kasi builds trust. So yan yung balance. Minsan kasi, di ba, ang colorful or very promising ang ads, pero pag translate sa delivery, questionable. So you'd rather be transparent in your communications. Yan. The last point would be personalized experience. Diyan dapat, yun yung point na hinighlight ni Coach, yung whatever's communicated outside would be translated in store. So, tailor the dining experience to the individual customer preferences as much as possible. Diyan na yung dapat yung mga aces and places natin pagdating sa mga restaurants. I'll give you a perfect example, kapatid, para ma-validate mo if I understood your last point correctly, sapagkat napakaganda. Ika nga, di ba, a lot of people can, and it's tradition, di ba, yung giving of engagement ring. Ayan. So, pare-parehang nagbibigay ng engagement ring. So, what makes a particular engagement ring special? Siyempre, yung maraming elemento, pero sa dulo, yung genuineness, no, yung sinasabi nga kanina, yung authenticity, and more importantly, no, yung pagiging sincere, no, nung thought. Like for example, if you relate, no, marami nagbibigay ng engagement ring, pero the way you deliver it, the timing, no? And more importantly, it's how much you know about the person that you're giving it to. So i-relate natin sa restaurant, no? Maaring, thousands of people came to your store for the promotions, but you take it as an opportunity to get to know them better, so that the relationship can go beyond the initial transaction of a promotion into an active brand, relationship. Diba? Na eventually, emotionally connected pa rin sa'yo. Kasi, yung mo, pang lang yun, for lack of a better term, pangyaya mo lang yun pang-imbita mo lang yun, no? Para makapunta sa tindahan. Pag nandun na sa tindahan, then it's your moment to shine. Diba? Get to know them, smile at them, no? Deliver more than what is expected. And, tell them about the brand. And the best way to tell people about the brand is, through the behaviors of your frontliners. Yes. Diba? That's what makes a restaurant unique. Diba? There's an opportunity to always manifest the character and the values of the brand by delivering tangible value. Diba? So, paano mo ibibigay yung experience? Diba? So, maaring 4 kayong nag-promo, pero ayaw mo namang maging kilala na lang yung brand mo sa promotion. Na pag wala ng promotion, wala nang pupunta sa brand mo. Diba? So, it's an opportunity. No? And nakakatuwa yung mga pangalang lumilitaw dito. Si Vanessa Enriquez, no? Namimiss ko na rin to. Si Erwin Gallego Lancero, na parang wala pang absent. No? Si Erica Clemente, si Maria Judith Nanat. No? Ang tagal na rin nito. No? So, maraming salamat po sa inyo. Napakarami pong nanood ngayong gabi. Nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. At sana hindi naman yung literal na pagtaba ng puso. Iwasan natin yun. No? Hindi ang side effect nitong season na to. Totoo. So tumungo naman tayo. Alam mo, gusto kong palakpakan ng aking partner. No? Sapagkat pagdating talaga sa marketing, iba yung meron talagang actual experience at talagang meron genuine concern for clients. No? Diyan po kami nagsimula ni share. Okay? So, speaking of sharing, ito pong ating Presto Coat. Ang ganda nung tsaang nainom ko ngayong gabi. Iba yung energy level ko eh. Oo. Opo, ayan, medyo sumusosyal na yung mga tsaang iniinom ko. Umasenso na ako sa buhay. Nakaangat na. Nako, biglang nag-iba yung format ng screen na yan. So, hindi ko po siya mapalaki. Pasensya na po at nag-iba yung mga icon sa gilid. Pero nababasa niyo naman po, no? Sabi diyan, in a busy marketplace, not standing out is the same as being invisible. Walang kaibahan. Si Seth Godin, kaya gusto ko yan. No? Napakaganda ng kanyang approach sa marketing. Talagang gigisingin ka eh. Diba? Do not do marketing for marketing's sake. No? Stand out and be remarkable, sabi nga niya. Yan. Purple Cow, of course, siya yung author ng Purple Cow. Ayan, sige, bumati ka at magpaalam ang ating mahusay na coach. Diba? Maraming salamat sa lahat ng nag-participate tonight. Bear in mind, naka-on yung comment section. If you have further questions, I'd be happy to address. Yes, sasagutin pa rin naman natin yan kahit tapos na yung live episode natin.
Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman po ay si Romel Nang. Parang biglang nagpakilala sa Biglang uli. nagpakilala. Baka po, ano lang, ina-assume ko lang, hindi naman lahat ako ay kilala rito. Ako po si Romel Nang at sa mga lahat po ng mga hindi bumoto sa akin nung nakaraang eleksyon, tama lang po kasi hindi naman po Hindi ako ako kumandidat. tumatakbo. Sensya na kayo. Iba yung tama nung siya sa akin yung gabi. Kung ano pinagsasabi ko. No? So, I think it's the holiday season. So, before we go, I'd like to protect myself from the weather. Ang lala. Magandang gabi po sa ating lahat. No? Remove the clutter, focus on what really matters, lalo ngayong holiday season. Huwag po tayong madala ng kabisihan. No? Focus on who really matters in our lives. Diba? Huwag natin kalimutan yung mga mahalagang tao sa ating buhay. So, paalam po. God bless sa ating lahat.